Magandang araw! Kamusta mga bata? May panibago na naman tayong kwento. Ang pamagat nito ay Alamat ng Agila. Ito ay kwento ni Segundo D. Matias Jr. at iginuhit ni Rayan Bernardo. Nung unang panahon, nung bagong likha pa lamang ang kalikasan, ang mga hayop at mga halaman ay kakaunti pa lamang. Ang ilan ay hindi pa nabibigyan ng pangalan. Noon, ang hangin ay napakalinis, gayon din ang tubig sa mga ilog, lawa, luok at karagatan. Bughaw ang kulay ng langit at wala pang mga ulap na gumagawa ng ulan. Ang lupa sa mundo ay isa lamang isla at mistulang isang nunal mula sa kalawakan. Isa sa mga lalaking nilikha ni Bathala ay si Bugso. Lahat ng kailangan niya ay ibinibigay ni Bathala. Binigyan siya nito ng napakalaking palasyo. Minsan ay tumingala si Bugso sa langit. Bathala, hindi mo ba nakikita? Ilang araw na ako rito, ngunit wala pa rin akong kasama. Agad na nilikha ni Bathala ang isang napakagandang dilag na si Luning. Taglay ni Luning ang buhok na kasing itim ng gabi at mga matang napakapungay at kasing bughaw ng dagat. Ang kutis nito ay kasing kinis ng talulot ng waling-waling at kasing puti ng batong buhay sa dalampasigan. Biniyayaan si Bugso ng 3 supling. Bathala, hindi sapat sa akin ang islang ito. Hindi pa rin lubos ang kaligayahan ko sa piling ng isang marilag na asawa at 3 supling. Ang mga hayop ay walang ginawa kundi kumain, matulog at magpakarami. Nakakasawa na ring tingnan ang mga halaman, pati na ang mga pagkain dulot ng mga ito. Bigyan mo ako ng kakayahang makahinga sa ilalim ng dagat. Gusto kong maglakbay roon kasama ng mga nilikha mong lamang dagat. At ibinigay ni Bathala ang kanyang hiling. Lumangoy ng lumangoy si Bugso sa karagatan. Pinagsawaan ang lahat ng mga hayop at halaman sa ilalim ng dagat. Natuwa siya nang malibot niya ang kabuuan ng karagatan, lalo na nang maabot niya ang hangganan niyon, ang pinakamalalim na bahagi niyon. Gandang-ganda siya sa kanyang nakita. Muli siyang tumingala sa langit. Bathala, ibigay mo sa akin ang karagatan. Ipinagkaloob sa kanya ni Bathala ang karagatan. Isang araw, tumingala uli siya sa langit. Bathala, ilagay mo ang aking palasyo sa pinakatuktok ng pinakamataas na bundok. Inilipat ni Bathala ang palasyo ni Bugso sa pinakamataas na bahagi ng isla, sa pinakamataas na bundok. Sa ituktok ay napansin ni Bugso ang ilang mga ibong nagsisiliparan sa himpapawid. Bathala, bigyan mo ako ng mga pakpak. Gusto kong makalipad. At natupad na naman ang kanyang hiling. Lumipad ng lumipad si Bugso gamit ang kanyang mga bagong pakpak. Hindi siya nagsawang lumipad sa himpapawid. Pilit na inaabot niya ang kalangitan, ngunit hindi niya maabot iyon. Hanggang sa siya ay napagod at bumagsak sa lupa. Bathala, napakasarap lumipad, pero hindi ko marating ang dulo ng kalangitan. Ibigay mo sa akin ang kalangitan. Lahat ng hiniling mo ay akin ang ibinigay, sabi ni Bathala. Ikaw ay nilikha ko lamang at wala kang karapatan na angkinin pati ang aking tirahan. Pero lahat naman ng hinihiling ko ay ipinagkakaloob mo sa akin. Bakit hindi mo maibigay sa akin ang kalangitan? Sagot ni Bugso. Isa kang nilalang na hindi makontento at walang kaligayahan, kaya akin kitang pagbibigyan, Bugso. Mula ngayon, sa iyo na ang mga pakpak na iyan. Tama ang mga tinuran, mahal kong Bathala.
Huwag mong babawiin sa akin ang mga pakpak na ito hanggat hindi ko nararating ang kalangitan. Gusto kitang abutin. Ano ba ang nariyan sa langit? Kung gayon, kita'y papipiliin ang kalangitan o ang lahat ng iyong hiniling at aking ipinagkaloob. Ang langit, mabilis na sagot niya. Kung gayon, hinahamon kita. Ikaw na ngayon ang maghanap sa kalangitang iyong hinihiling. Hindi pa natatapos ni Bathala ang kanyang sasabihin nang biglang ibinuka ni Bugso ang kanyang malalapad na pakpak. Lumipad na siya nang lumipad. Pinagmasdan lamang ni Bathala ang paglipad ni Bugso habang ito ay papalayo ng papalayo. Nakita niya kung paano ito lumipad pataas sa kalawakan na tila gustong abutin, sakupin at yakapin ang langit. At si Bugso ang naging kauna-unahang agila. Pagmasdang mabuti ang pagdapo nito. Lilingalinga lamang ito sandali. Pagkatapos niyon ay muli itong lilipad ng lilipad. Waring inaari ang langit at hanggang sa kasalukuyan, ngayong marami ng isla, karagatan, hayop at nilalang sa kalikasan ay wala pa ring tigil sa paglipad paitaas ang agila. Pilit na inaabot nito ang kaduluduluhang tinawag ni Bugso na kalangitan. At diyan nagtatapos ang ating kwento. May natutunan ba kayong aral mga bata? Paki-type sa ating comment section. Subscribe na rin and share.